Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang dalagang nagngangalang Rosa. Kilala dahil sa natatanging niyang ganda at dahil na rin sa kaniyang mapupulang mga pisngi kung kaya't pinagkakaguluhan siya ng mga kalalaki. Isang araw nang dumating sa bahay si Rosa ay nakita niya ang isa sa kanyang mga tagahanga na si Pablo na kinakausap ang kanyang mga magulang. Humingi si Pablo ng pahintulot na manligaw sa kanilang anak. Masayang pinayagan ng mga magulang ni Rosa ang binata sa kadahilanang si Pablo lamang ang lalaking unang humingi ng pahintulot sa kanila. Nangako naman si Pablo na gagawin niya ang lahat upang mapatunayan ang kanyang damdamin at upang mapasaya ang dalaga. At araw-araw pinagsisilbihan ni Pablo si Rosa maging ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-iigib, pagsisibak ng kahoy, pamimitas ng mga prutas at gulay at madami. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unting nang nahuhulog ang loob sa nagsugid na binata. At nang tuluyan ng mahulog ang loob ni Rosa kay Pablo, desisyon siyang salubungin ito sa parke. Malapit sa kanilang bahay, nais niyang masilayang ang ngiti ng binata pag sinambit niya na ang kaniyang matamis na oo. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Rosa si Pablo kasama ang mga kaibigan nito. Hindi inaasahang madinig ni Rosa ang usapan ng binata at ng kanyang mga kaibigan na siya'y pinagpupustahan lamang ng mga ito. Gumuho ang mundo ng dalaga nang madinig niya na hindi pala bakal ang damdamin ni Pablo at siya'y pinagkakaisahan lamang. Nadurog ang kanyang puso at kanyang unang pag-ibig. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pauwi sa kanilang bahay. Nag-aalala naman siyang tinanong ng kanyang mga magulang pero hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa mga sumunod na araw. Ang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa madalas na tagpuan ni na Rosa at Pablo. Tawag ang halaman na rosas dahil ang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinaniniwalaan na si Rosa. Si Rosa na nagsasabing walang sino man ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi sinasaktan.